si Monche Gawao Santos ng Cool Balls TV channel sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Halina't alamin natin ang kwento ng mga taong nagsimula sa hirap at kung paano nila napagtagumpayan ang pinasok nilang larangan. Samahan nyo. Ito na po ako. At ngayon, ating mga kwentuhan ang isang kapatid natin sa industriya ng musika na walang iba kundi si Blue Martin. Hello, Blue. Kumusta ko yung So, may kwentuhan lang tayo. May mga konting katanungan lang ako sa'yo. Paano ka naging musikero, isang gitarista? Meron ba nagturo sa'yo o nakahiligan mo lang talaga? Balik ko yung nagsimula akong yung hilig ko siguro sa pagigitara sa pamilya na ang pamilya ko po kasi may hilig sila sa gitara, sa acoustic guitar, simula tatay ng lola ko hanggang sa mga tsuhin ko, tatay ko. Bali, nag-self-study ka lang? Self-study. So, ilang taon ka bago nakapag-start ng pagigitara? Nung sa akin pong ika-5th grade, ika-5th grade, elementary, nagigitara ko. Tapos nung natutunan mo na yan, nakahiligan mo, sa mo unang naranasan na tumugtog ka sa mga bar, pwesto, paano nagsimula yan? Bali, Kuya Man, nag-start ako na tumugtog sa mga bar noon. Bali, parang hindi pa siya full-time kasi nag-aaral pa ako. Ako nung high school, parang mga banda-banda pa noon. As a lead guitar pa po, hindi pa ako kumakanta ng puro may uso po noon yung banda-banda, mga show band. Then, ayun, yung na-discover ko lang po na yung pag-acoustic na solo dahil sa bahay po, natural po ako nagigitara talaga na natural sa akin yung kumakanta sa bahay, mag-isa, acoustic. Dugo niyo ba talaga sa pamilya niyo? Lahi niyo ba talagang pagka-musikero? O ikaw lang? Family po talaga. Family talaga. Naniniwala, siguro po, pero pagdating po naman sa sarili ko, siguro po blessing ng Panginoon ito na magkaroon ako ng konting kakayanan sa pagtutog at pagkakalighan ng mahal. Gano'ng katagal ka na ba naging musikero? Bali, nag-start ako po yun. High school. So, bali ilang taong ka na bali tumutugtog? Baka mahalata ko yung edad ko eh. Pero, more or less 20 years na po. 20 years na. Nakapag-perform ka na ba sa ibang bansa? Pag-perform saan? Saan bansa ka napag-perform? Unang pagkakataon tayo nabigyan ng oportunidad sa labas ng bansa, year 2000, Dubai ko tayo. Ano, banda ka or solo performance? Acoustic na po agad na. Acoustic? Dalawa kami. Mr. Rinsuan. Then yung pangalawang pagkakataon po, tumagal po yun ng 2 taon. Then pagbalik po namin dito sa Pilipinas, uso na yung mga acoustic na nun. Uso na ulit sa Manila. So, medyo tumagal na yung stay ko na po dito sa Pilipinas dahil sobrang usong-uso na yung solo acoustic, mga ganun. Dito po muna ako tumutog sa akin. Dito sa Manila, Bulacan. Then after po noon, nagkaroon po ulit ng break ng opportunity 2012 hanggang 2016, almost 4 years. Abu Dhabi naman. So, may iba ka pa bang napuntang bansa bukod sa Dubai? Middle East lang. Nagkakataon naman Kuya Man na Middle East. Yung una ko, Dubai. Then, second, yung matagal, Abu Dhabi.
yung Al-Ain Palace Hotel. So ilang taong kang nag-stay o nag-perform sa ibang bansa? Itong last, almost 4 years ko. 4 years? 4 years na live acoustic. Straight 4 years? Umuwi, Kuya Mon, siguro umuwi ako. Umuwi ka. Every Ramadan kasi Kuya Mon, walang entertainment doon. Oo. Umuwi ang mga musicians from yung mga kapatid natin sa UAE. Umuwi kami. So pag umuwi ka rito, bali gano'ng tagal nag-i-stay dito sa Pilipinas? Yung buong itinagal ko yung ng Ramadan, bali, yun. Tapos bago matapos yung Ramadan, babalik na ulit kami sa UAE. Yun. Sobrang nag-enjoy ako doon, Kuya, dahil marami ding mga Pilipino doon, kaya hindi natin namalayan. 4 na taon na pala ako doon. Kasi nga, parang ano din doon eh. Sa Dubai, Abu Dhabi, ang dami din mga kapatid natin mga Pilipino. Saka sobrang warm ng kanilang pagtanggap sa music na Pilipinas. Sa tugtugan naman, anong kadalasan mga kinakanta niyo? Ano lang, Kuya Matt, kung ano yung nakalakhan natin, kung ano yung nakamulatan natin. Kasi namulat ako, Kuya Mon, dun sa lugar namin, maliit pa ako, uso yung may mga sa baryo namin, may mga tambayan, tapos may mga nagigitara. Naging nakaugalian ko po na, kasi nga yung isang tsuhin ko din nagigitara nun, pag tumatambay sila, nakakapakinig ako ng kung ano yung piniplay nila, like yung mga classic folk songs, yung mga James Taylor, mga kung ano yung nila, yung mga masarap kantahin sa acoustic habang nagpupuntahan sila, nagkikwentuhan. Doon ako na-absorb ko pala yung yung genre na yun, piniplay nila. Kaya pasalamat pala ako dahil nakaugali akong panoorin sila. Na-absorb ko. Napapamilyar ako doon sa mga sikat na kanta na pang-acoustic na kanilang piniplay. Kahit maliit pa ako doon, yung naging way parang mapamilyar ako. At yun na rin yung naging isa sa malaking impluensya ko kung ano man yung aking piniplay. Malaking parte doon galing sa kung ano yung aking nakamulatan nila. Sa tagal mong pagigitara, sa pagkakanta, meron ka bang nagawang sariling composition mo? Meron. Meron. High school pa lang, Kuya Mon, dinayayaan tayo ng Panginoon ng konting, siguro, nakakabuo tayo ng tula, simpleng awitin. High school, sinubukan natin. Una yung Panginoon, yung grace ni Lord. Nakakabuo. So, inensayo lang natin ang inensayo habang dumadaan yung mga araw, taon. Parang naging diversion ko yun. Kasi ako sa bahay lang talaga. Nasa kwarto lang ako. Parang pag may gusto akong i-express, kasi nga parang yung mga time na yun, nabibinata na eh. So, lagi lang ako nasa loob ng bahay. Kasi nga, sobrang nag-i-enjoy ako nun sa pagigitara acoustic. Doon nagsimula po yung aking pagsusulat at paggawa ng mga melodiya. So, tinry ko na gumawa, then hanggang ngayon, sobrang mahal na mahal ko pa rin siya gawin. Sobrang joy ko pa rin siyang gawin. Mula nung unang song na yon hanggang ngayon. Sobrang yung saya ko ay hindi ko may paliwanag. Every time na nabiyayaan po tayo ng letra, makabuo tayo ng letra, makabuo tayo ng melodiya. Sobrang enjoy po tayo doon. Sobrang yung sawa po ba na sinasabi mo. Sobrang hindi ko alam na ganito na pala yung edad ko. Yung joy kasi yun pa rin.
from the first na song na nabuo ko hanggang ngayon, ting nakakabuo ko ng song. So, mga ilang songs na bali na bubuo? Siguro more or less ko yung muna sa ano na. Ang dami na din eh. Kasi meron po ako nung panahon po nung nagsimula ako high school. Iniipon ko siya sa notebook ko, ano yung nasulat ko. Tapos kung ano lang yung chords na alam ko. Doon po kasi sa amin, lumaki po kasi ako sa Hagunoy, mga bahago lagi doon. Makapal na yung kuya mo eh. Sobrang kapal na ng notebook na yun. Bumaha, nawala siya. So marami, sayang, no? Marami rin yung kalasana nagawa mo. Parang doon ako basta kahit ano lang yun dati. Pero ngayon, may latest ka bang nagawang composition? Ngayon kuya mo yung meron tayong nakadalawang album na po tayo na natapos. At available na po sa lahat ng digital stores. Yung aking unang album po dito ko na-release sa Infinity, yung Asul na Langit. Then, Asul na Langit. Asul na Langit. Mga love. Yung title. Yun po yung title ng album. Tapos yung aking pangalawa po na available na rin yung Karumata. 12 kanta naman po yun na original. Acoustic din po. So, maya-maya siguro pwede mo kaming bigyan ng sample ng isa sa mga paborito mong na-compose. Pero bago yan, magko-commercial break lang muna po kami. At magbabalik po kami. Standby lang po kayo. I'm here at Tanawan, Batangas. Another new project features here at Property Home Finders, and this is Mr. Dante Salamat, TV personality and real estate license broker. This is really one of the nicest project that the price is introductory price, and we have different models. We have Linnea single attached. We have also Jasmine Townhouse, and we have Jasmine Duplex. So this is the right time for you to invest. The down payment terms is like a longer payment, and also the availability of payment term we have available like bank financing and Pag-ibig financing. So take a look at this project and start to have your own cold home, and that is the best gift. It's not only gift to yourself but also gift to your loved ones. So again, we see you every Saturday and Sunday. We invite you to take a look at this project and start investing now. Ang hapdi ng pagbitaw, nawasan. Ang hapdi ng pagbitaw, nawasan. Ang hapdi ng pagbitaw. Galing, galing. Salamat po. Kaganda pala ng mga komposisyon niya. Sana po tangkiligin nyo. Ito nga, no? Mapaiba naman tayo. Bukod sa napag-usapan natin ang music
nasa music industry kayo, no? Actually, nandun din ako. Mapaiba naman tayo. Bukod sa nagpe-perform ka rito sa Infinity, no? Nabalitaan ko, dinadayo rin to eh. Dinadayo ang milk tea nyo rito. Katulad kanina, nabigyan ako ng sample eh, pati yung clubhouse. Yes. Napakasarap. May nabanggit ka pa sa akin eh. Ay, siguro ito yung katipan ng puso mo. No? Siya ba yung may-ari nito? Ano ba pangalan niya? Ako si Ma'am Champagne Lopez. Natao naman na tsempo naman yata yung pagkaka-introduce namin sa'yo, pag-interview pala namin sa'yo, na pwede ba natin imbitahin si Ma'am dito sa harapan natin? Pwede po. Medyo mahihayin si Ma'am pero talagang binigla ko talaga siya. At natapat pa po ko yung Kuya Moon na kaarawan niya ngayon. Wow! Happy birthday! Ang pangalan ulit, Ma'am? Happy birthday, Ma'am Champagne Lopez. Wow, okay. Pwede ba natin siya tawagin niya? Opo, pwede. Asan ba siya? Hi, Ma'am! Kung asan ka man. Ito, Ma'am. Ito na pala siya. Wow! Ganda naman pala eh. Wow! Beautiful. Hi, Ma'am. How are you? Good morning. Monchi Agabao Santos po ng Cool Boys TV channel sa programang Kwento Niya po. Nabalitaan po namin na ito pong milk tea na inyong business ay dinadayo. Nabalitaan po namin, gano'ng katagal na po ba itong business yung milk tea? Almost 2 years na po. 3 years? 2 years. 2 years? Opo. Ito po yung second branch namin. Meron po kaming first branch. You have one more branch? Yes po, sa SM City, Marilao. Which the very first branch nyo? Yun po. Ito? This one is the second one. This is the first second one is one. in SM Marilao po. SM Marilao. So, in-invite po natin ang ating mga televiewers, pati yung address, pakibigay po sa kanila, mapadaan po sila eh. Okay. We would like to invite po yung watchers po natin to visit Infinity SM City Marilao and also dito po sa Infinity Calvario Micoan, Batan. Ayun. So, ilang taon na po kayo, ma'am? 37 po. Ha? 37. Wow! Talaga? Yes po. Wala sa mukha, ah. Ngayon, Wala sa exactly mukha. 37. Young looking, eh, no? Thank you. No, swerte naman. Swerte yung dalawa kasi andun yung pagmamahalan nyo pareho, eh, no? Mabalik na po tayo sa ano nyo. Ano pong mga bestseller nyo rito, ano? Sa milk teas po, meron po kaming mga winter melon, Okinawa, and then yung dark cocoa pudding milk tea, yan po mga best sellers po namin. Then sa food, yan po yung clubhouse. Clubhouse, yes. what else bukod sa clubhouse? Meron po kaming pasta. May pasta rin kayo. Sarap naman. So, anong address po rito? Infinity Calvario, may kawayan po. Along MacArthur Highway lang. Malapit lang po kami. So, in case gusto po nilang makipag-in touch sa inyo, pwede nyo po ba silang bigyan ng number nyo? Or? The customers can message us through FB page po na Infinity Calvario Micoan, and also they can send SMS to 0963-840-6300. Ito naman, question na medyo, paano po kayo nagkakilala ng dalawa? Actually po, matagal na. Matagal na? Oo, matagal na. Yung youngest sister niya po is best friend ko. But at that time, napapanood niyo na po ba siya nag-perform? Hindi po. Hindi pa. Hindi ko, Pero alam niyo yung musician siya? Hindi pa rin. Nakabanggit ko, kaya hindi ko pa siya wala pang So, and then after that, saan ang pagsisimula ng inyong, alam niyo na? Paano ba? Paano ba? Parang yung Ito, masarap kwentuhan. nagtagpo kami nung Kuya Mon sa kumbaga nagpunta sila siya kasama yung family niya doon sa bahay sa Hagonoy. Tapos kita kami. Tapos pinakilala siya ng sister ko. Tapos sa akin, then siya na ako naman paano yan? Pinakilala ako sa'yo nila yan na yung kuya niya. Ayun. Tapos, saan mo siya inumpisang ligawan?
Bali, umpisa Kuya Man sa Pakit. Pakihute, hara-hara na kunwari. Hindi, bali, Dinaan mo sa gitara, harana. Nag-uusap kami through, nag-chat kami, then sinishare namin yung mga interest namin, yung mga, and, tapos yan, parang sobrang compatible. Kahit magkaiba kami ng field, kasi nasa siya business. Ako naman, nasa musika po. So, nung magkakilala kayo, ilang years na kayo? Bali, in relation? Kasi lang po. Bago lang. po lang. Pero, nung bago pa lang pala, may business ka ng ganito. Yes po. So, paano mo siya nadala sa iyong business bilang isang solo performer? Bali, nung may first branch po ako sa SM City Marilao, ang ginawa ko po, parang naisip ko na gusto ko pa na isang branch. Pero I want the second branch to be different. Gusto ko dalawa kami. So I'll have my business and then he can have his music. At the same time? Yes po. So naki-coordinate ako sa Infinity kung pwede nila kaming i-allow na magkaroon kami ng stage para po sa music niya. So ito pong branch na ito is combination of me and Luma. So are you the only owner of this Infinity? Do you have A franchise partner? po. Franchise. Franchise. So, solo mo. So, sayang, no? Nainggit ako sa dalawa eh. Parang wala ka ng kapatid. Joke. Nainggit ako eh. Isa rin dyan, nainggit. So, naku, malalalim sana mga tanong ko sa inyo eh. Pero, huwag na yun. So, kamusta naman ang partnership niyo dito, dalawa? Very open po kami sa partnership. So, business line sa akin, music line sa kanya. Music line, sa entertainment. Pag nandito po ako nandito ako naglilipot, balik ako. So, ang nangyayari ngayon, during wala pang pandemic, nagpe-perform na Yes. ako. So, ang nangyayari ngayon, habang medyo andyan, may mga customer tayo, nagpe-perform ka, no? So, anong napipil mo habang nagpe-perform ka na may kumakain dito, may milk tea, mga dumadayo rito? Marami na rin po tayong mga regular bago po mag-lockdown. Oo. Kasi po, araw-araw po noon Kuya Mon, iba-iba yung nagpe-perform dito. So, nahinto lang talaga nitong, ito na nga, tinamaan tayo ni pandemic. Pero before, bago tambayan na talaga ito dahil nag-enjoy na sila sa nare-relax, nakapagkwentuhan, tapos background nila, sobrang soft music lang. Then, pwede silang kumanta dito. Okay. Pwede sila jumama. Pag break time ng banda, pwede sila mag-video. So, kinukumpanya mo ba sila? Pag nangyayari. Alam nila, Then, no? yung iba naman, pag break time ng band, ng tumutugtog, pwede silang mag-video okay. Si Ma'am, kumakanta ba sa'yo si Ma'am? Po. Ay, hindi. Mahihayin. O baka naman Tagapakinig siya. O baka masapawa ka lang kaya niya. Hindi ko talaga po kumakain. So, bigyan natin ang comparison. No? Yung compare nung normal tayo noon na wala pang pandemic. Kamusta yung business niyo nung wala pa tayong pandemic compared na nagkaroon tayong pandemic? Kamusta naman, paano na-apektuhan ang business niyo? Malaki pong naging epekto ng pandemic sa business. Even, hindi naman po sa akin lang, sa pangkalahatan. So, pero sabi nga po lagi, kapit lang. Kasi hindi po pwedeng sumuko. The more na tinupukpok ka, the more na dapat maging strong ka. Yun. Talagang hindi kayo sumuko. No? Hindi pwedeng sumuko. Oo, marami rin tayong, yan din ang mga yan din yung mga nakikita namin sa may ibang mga na-interview namin. So, anong advice mo ibibigay niyo po sa ating televiewers? About what happened during pandemic time? Through your experience? Through my experience po, personal kong mag-ipon. Mag-ipon. Opo. Habang bata ka, habang malakas ka, habang may trabaho ka,
hanggat may kakayahan ka, mag-ipon ka sa financially, kailangan maging stable ka. Mag-ipon ka din ng pananampalataya. Mag-ipon ka ng tiwala sa sarili. At mag-ipon ka ng pagmamahal sa lahat ng tao. Yun po ang natutunan natin sa Kaya compatible talaga kasi napakabait ko eh. Kasi nabalitaan namin kay Ma'am Ann na talagang dinadayo to, kaya parang nagkaroon kami ng interest. Tara, puntahan natin to. Puntahan natin si sinasabi mong Infinity na milk tea. Eh, totoo nga kasi mukha nga eh. Tsaka masarap ha. Ito. Anong title nito? Title. Paborito ko yan, Jasmine. Masarap eh. Green tea. Jasmine po. Jasmine vanilla lemon. Ano pa yung ibang mga flavor niyo nito? Meron po kaming hot na coffee vanilla. Meron po kami. Coffee. Vietnamese coffee. Ayun, natikman ng mga kasama ko kanina yun. Sarap na sarap. Pati yung clubhouse niyo. Ayan. Kala ko, maubusan kami. Isang milk tea, yung winter melon, Okinawa. bestsellers. Ano rin ba kayo rito? Nag-deliver? Yes po, nagdi-deliver din po kami. They can send po yung orders nila sa FB page or through text. Ayun pala eh, nagdi-deliver pala sila eh. So, keep in touch with them. Paano? Do you have your phone number? Opo, 0963-840-8600 para po mas mabilis yung... One more, anong telephone number? 0963-840-8600 po. Ayan. Tikman niyo po, sigurado maulit. Bago dumayo pa kayo rito, lalo makikita yung performance namin. Guwapo. Pero, huwag niyo nang pag-anuan pa. Merong nagmamayari na, ma'am, may kapatid ka pa. Joke. Joke. So, hindi na joke yan, pakalawa na eh. Christy, nanonood ka ba? Gunggong! Sana mo Continue, going extra. Sir Tess, thank you pala ako sa One Roots Records. Hindi. Pagbalik. Pasok mo tayo. Saan tayo? Going extra na. Ha? Going extra. Okay. Tapos, si Christy nanonood kasi. Okay, editor, continuity lang. Going extra. Still rolling. 3, 2, 1, action. Ayan narinig nyo naman. Telephone number, huwag yung kalimutan po yung number na yan. Try nyo po sa mga hindi pa po nakakatikim ng kanilang produkto. Pag natikman nyo, sigurado. Ulit-ulitin at dadayuin nyo. Ito naman si Plum. Anong maibibigay mong magandang mensahe sa ating mga ibang musician na mga kapatid natin sa music industry? Sa aking mga kapatid naman na mga musikero, mga tol, unti-unti na tayo nakakabalik sa yung industriya ng entertainment. Ramdam ko at alam ko na yung ating dinaanan itong pandemic na sobrang down tayo dahil actually lahat naman hanap buhay natin din. Ang dating mga kapwa ko musikero, kuya mo, talagang saludo tayo dyan kasi itong pandemic walang gig ko ng mapagkakitaan. Talagang lahat ng mapagkakakitaan, lahat ng diskarte. So, saludo sa mga kapatid na kapwa ko musikero. At ayan, hindi na bumabalik tayo sa ating mga frontliners. Ayan, nais natin pasalamat sa mga ating kumbaga nag-invento na lang ako ng salita, isa sila sa mga silayani, sila yung mga bayani, mga walang pangalang bayani. Kaya nais nating papugayan at pinakamataas na pagrespeto at pasasalamat sa kanilang mga kabayanihan na ginawa sa ilalim nitong panahon ng pandemya. At sa akin naman po, yung aking album ay available na. Asol na Langit, yung unang album, then Karumata, second album, under One Roots Records. Maraming salamat nga pala kay Boss Perry Baltasar sa aking producer. Paano nila
ma-avail yung ano mo? Yung aking mga songs po ay nasa Spotify po. I-type lang po sa Spotify, Plu Martin, P-L-U Martin. Lalabas na po ako doon. Then, yung aking FB page po ay Plu Martin din, P-L-U Martin. And yung aking pong YouTube channel, sana po supportahan nila ito. Ayan po, sana po sa ating mga televiewers, marami na naman po kayo na tutunan at napag-aralan sa aming naiibang episode na naman na to. Actually, naging two stories to, no? Isang musician, isang businesswoman. Nag-tandem, click, compatible talaga. Talaga. Sana po, mga televiewers, teka, naitirap ako eh. Wala bang kapatid? Ito po, seriously. Sana po may natutunan kayo sa naibang episode na naman po namin na to about the businesswoman and the musician. Na sana po, huwag niyong kalimutan, every Saturday, lagi niyo pong aabangan at panoorin ang programang Kwento Nyo, Kwento Ko, hosted by me, Monchi Gabao Santos, with the help of my team Cool Boss, Chris Mar Astudillo, ang aming cameraman, stuntman, Thank you. ang aming audio and lightman na si Samuel Aguilar, and of course, ang aming segment producer na si Ann Evangelista. Ma'am Ann Evangelista. Si Ma'am Ann. Siya yung nag-request na kanina, no? Yung favorite song niya yata yun, no? But before that, before na mag-close po kami, no? Kakantahan muna po namin si Ma'am Happy Birthday song. Siya din po yung nag-bake ng cake na yan. Siya ba nag-bake niya? Yes. Wow! Pati cake pala! Yes, marunong ka, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, peace muna si Ma'am. Bago niya i-blow yung candle. Yan. Laksan mo para tilamsikan siya. Thank you po. Okay. You! Wala bang ano? Wala bang... Once again, ito po muli si Monchi Gabao Santos ng Cool Boss TV channel sa programang Kwento Nyo, Kwento Ko. Welcome to Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, real estate licensed broker and TV personality. Alam niyo ba, napakasarap magkaroon ng sariling bahay. Kung pinaghihirapan natin yung pera at magkaroon ka ng ganito kagandang bahay, the best yung feeling. Na pinaghihirapang pera na lagay sa tamang valuable investment. At isa ito sa feature natin dito sa Property Home Finders, isa sa project na pinakamaganda dito sa 13 Martires, Cavite. So tingnan natin para mas entice kayo mag-invest. At ikaw ay OFW, naghirap ka sa abroad, magkaroon ng pera, pinaghirapan one of your priority goals in life. You are local, working hard, magkaroon ka ng sariling bahay. Tingnan natin para masarap yung feeling, value of money. Pasukin natin yung bahay na Broxton Park.
Okay, this single attached unit is a 2 bedrooms unit. So we have the master's bedroom and another room for our kids, no? So meron din tayong dining area, living area. Of course, maganda dito, meron tayong 2 toilet and bath. Ground floor and at the second floor. So this is really fitted to those newlywed or maybe sa new family na merong anak, isa o dalawa. And the price is very affordable. Here at Brookstone Park, we have 2 different designs of houses. We have the single attached and we have a townhouses. Aside from single attached, as what I've mentioned, meron din tayong townhouses, another quality products that we're going to offer to prospective clients. Townhouses features also 2 bedrooms and the price is really affordable. So try to invest now, right time to invest. Wow! Ang sarap ng feeling magkaroon ng sariling bahay. Kaya advice ko sa lahat, bumili na kayo ng sarili nyong bahay. Alam nyo ba yung pakiramdam? Pagpasok mo sa loob ng bahay mo, may sarili kang kwarto, pwede kang magluto. Ramdam mo na doon napunta yung valuable income na kinukuha mo, napunta sa valuable investment. Sariling income mo na pinaghirapan mo, napunta sa pagbili ng bahay, hard-earned money. Ito yung advice ko, panahon na para bumili ka ng bahay. Again, please tune in to our program, Property Home Finders, your home, my home, our home, and this is your host, Mr. Dante Salamat, TV personality and real estate license broker.